Hello mga lovers. It's another beautiful day for a video. For today, i-check out natin ang ating dashcam. Kung ano bang advantages and disadvantages niya, and kung functional ba siya or anong effect niya sa ating pagda-ride. As you can see, ito yung ating dashcam. Meron siyang front and rear camera, and then merong 5-inch display. So ang brand ng ating dashcam is TS Motec. So we got this from Top Fit Adventure. Ayan, so makikita nyo yung ating rear camera, front camera, sorry. Ayan, so nagre-record na yung ating front camera. Ito naman ang ating rear camera. So pwede rin siyang front and rear. Tapos pwede rin mas malaki yung isa, tapos yung isa maliit. So meron din siyang kasamang time. Since connected sa phone, real time siya nag-a-adjust. Pwede rin siyang instrument cluster, and also meron pala siyang tire pressure monitor. So as you can see, medyo malambot yung ating rear tire. Ayan, so meron din siyang Android Auto, so you can use Google Maps or Waze, at hindi mo na kailangan maglagay ng phone sa iyong handlebar. So you can play the videos and you can download them also. Yan, so yun yung iba pang apps na pwede. Normally, I just use the Google Maps. So ito yung ating camera. Yan sa front. And then naglagay lang tayo ng front bracket. Tapos ito naman ang rear camera. So ano bang mga pros for having this camera, which is also waterproof pala? So for one thing, yun nga, you don't have to use phone para mag-Waze. And then second, since may camera nga siya, pwede siya mag-act as rear view mirror. So number 3, of course, for safety purposes, makikita mo kagad kung anong nangyari. And another thing, yung tire pressure monitor, malaking bagay din for before we ride, we can check yung ating tires. And then isa pa is pwede rin siyang makikita mo kung may mag-text sa'yo, makita mo sa Android Auto since connected siya doon. And so we'll just show some videos of
actual from the dashcam, and then mga night shots tsaka ibang shot pics. Ito yung ating rear view camera. So nilalagyan pala ito ng SD card. So depende sa card nyo kung gaano kahaba ang recording niya. So itong sa akin is 128. I think more than a week's recording kaya naman siya eh. Ayan, so makikita nyo malinaw naman, kitang-kita yung camera. Ang cost pala nitong dashcam is nung nabili ko kasi siya i-sale sa Top Fit Adventure. So nakuha ko siya ng 14,000 total kasama labor installation. So, kalahati siya ng presyo ng CD. Of course, mas maraming function ng CD kasi more expensive din siya. But for the function, napakasulit na itong dashcam na to. Ako personally, ang number one use ko sa kanya maliban sa rear view mirror is yung Google Maps. Siyempre pag meron tayong phone sa ating handlebar, maiinitan, mababasa, mas prone siyang masira. Siyempre ang phone natin mas mahal naman kaysa sa dashcam. Check out nyo na to mga motolovers.